Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates. So, by the way, bago ako magsimula, baka hindi ka pa nakafollow sa aming Facebook page. Ayan, Madam P. Ito yung aming Facebook page. Sobrang maaaliw ako or matutuwa ako guys kung mag-follow ka dito kasi, makikita ko yung profile ninyo, makiki-interact ako sa inyo. Ayan, shoutout sa mga pala-comment sa akin dyan, ayan, mga nagla-like sa akin. So, thank you very much sa inyo. I really do love you and appreciate ko po kayo, guys. So, pa-comment at pa-like na lang din po dito sa ating video. Kahit po heart-heart lang. Yun ay pinaka pagpapakita ng pagmamahal sa akin. So, sobrang natutuwa ako sa inyo, guys. Kahit sobrang pagod ako, sobrang puyat, guys. Ano na po ngayon dito? Mag-alas 4 na po, 4 a.m. ng umaga. So, ganun po. Talagang sinatsaga ko po ang pagbibigay ng reading sa inyo kahit sobrang late. So, sana ay mapakita ninyo ang inyong appreciation, pagpapasalamat sa akin through your comments. Kahit tuldok lang. Maraming salamat po. Start natin, Earth Sign. Earth Sign, what do we have here? Love reading to, guys. Earth Sign, okay. King of Swords, Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Person nakakonect mo, Earth Sign. Two of Swords, the Wheel of Fortune, the Ace of Wands. Yung Ace of Pentacles is here. Yung iba sa inyo, Earth Sign with the King of Swords, you could be someone who is very professional or masyado kang mature mag-isip, or kung hindi man you're matured na talaga. And with the Seven of Swords, you want to get out of something, gusto mong umalis sa something, like maybe ngayon gusto mong mag-take actions regarding new beginning, new love, yung iba new connection, or maybe you want to accept or you have already accepted itong reality mo, no? Pwedeng in reality, alam mo na yung mga bagay mong dapat alisan or tanggalin sa buhay mo. And pwede nga nagkakaroon ka na ng pagdedesisyon about this person with the Two of Swords and with the Wheel of Fortune na magkaroon ng pagbabago sa connection ninyo. Like, for now, you are nagiging manhid, or yung iba pwedeng ginagawa mo ng bato yung puso mo regarding something. Kasi pwedeng, in the past, masyado mong kinoconsider kung ano yung nararamdaman, emosyon ng ibang tao, kung ano magiging tingin ng ibang tao, and parang sila yung mas nagiging priority or importante para sa'yo. Nakaamoy ako ng toyo na may kalamansi. Like, this could be a reading. Maybe ulam yun or sawsawan. Yeah. Yung, kumbaga, ulam na hinahalo sa ulam pala. Anyway, ano yung emotions niyo sa isa't isa nitong taong to? Ito taong to parang hindi siya sigurado, parang may nagbago, or nagbago ka na ba, or what? Or may nagbago sa'yo, pero parang hindi siya sigurado, undecided. Emotions niyo sa isa't isa. The Ten of Cups and the Ace of Pentacles. Emotions niyo sa isa't isa ng person na ito. Okay, the Nine of Swords is here, and yeah, you could be married dito sa person na to. Bottom of the deck is the Justice card, or this could be an ex. Pwedeng nag-end na yung relasyon. Yung iba married or still in a relationship. Ten of Cups, pwedeng importante sa'yo ang family mo. So, whatever itong mga new beginnings na may kinalaman sa family, may kinalaman sa children, may kinalaman sa home mismo, pwedeng ito yung priority mo, no? Especially if it has something to do with paglipat ng home, pagkakaroon ng new source of income sa bahay, or maybe a family member wherein gusto mong maibigay yung comfort dito sa mga taong to. You are trying your best na ma-fulfill yung mga pangangailangan nila. Like, you are focusing on money dahil kasi may gusto kang i-provide sa family mo para, your concentration is more like sa family. And then the person that you're dealing with, nasasaktan siya ngayon.
Kung hindi pa nagkakaroon ng separation sa inyo kasi nag-iisip siya or naiisip niya, nararamdaman niya na parang soon, malapit na itong separation mangyari sa buhay ninyo. Especially if you're married to this person with the Justice card. Kasi pwedeng nakikita niya or nararamdaman niya na may problema. Pero, hindi niya lang masabi or maamin sa'yo. And the Nine of Swords, nasasaktan na itong person na to. And the Tower is here. So, parang, yung iba kung ex na to, kung nangyari na yung separation, I mean, comment down below kung nangyari na or hindi pa. But, the way I see this is pwedeng yung iba kasi nangyari na, yung iba, kung hindi pa nangyayari, nararamdaman na ng person na ito na parang about to happen or malapit na mangyari itong ending or separation sa inyong dalawa. Wherein ikaw, hindi mo naman intention na i-end yung relationship or yung connection ninyo ng person na to. Pero, it's just that, sa ngayon, parang manhid na kasi yung puso mo. Parang ganun. What will happen in the near future for the both of you? For Earth sign, in the near future for you, Earth sign. In the near future for you, Earth sign. Four of Pentacles and Knight of Cups. Eight of Swords. Okay. The Strength card and the Eight of Wands. What's with the Eight of Swords? Why is the Eight of Swords here? Eight of Pentacles. I mean, this is 888. Angel number 888. Clarify this. What's with the 888 here? Ba't nagpakita itong tatlong 8 na to? Ace of Swords and the Four of Swords. Okay. And for now, gusto ko itong tanongin, ano ba yung mga advice na binibigay sa'yo ng ibang tao? Kasi minsan, yung buhay natin, andito tayo sa buhay natin, may kanya-kanya tayong buhay, may kanya-kanya tayong ginagalawan, ano? Pero minsan, ang hirap magdesisyon talaga. Ang hirap gumawa ng aksyon sa isang bagay or sa parte sa buhay natin. Pero, kasi, may mga tao na nagbibigay sa atin ng advice kasi nakikita nila yung sitwasyon. Mas higit nilang naiintindihan yung sitwasyon. Kasi mas utak nila yung gumagana. Pero ikaw, sa situation mo, pero there are times na pwedeng puso mo yung nauuna. So, parang ang hirap magdesisyon, lalo na kung magkalaban, magka-conflict is yung utak at puso. So, I would like to ask, kung ano ba yung pinaka-advice na ibinigay sa'yo or binibigay sa'yo ng mga taong nandyan sa'yo is importante lalo na yung mga taong importante sa buhay mo or nagbibigay ng pagpapahalaga or important sa'yo. So, ano yung mga advice mula sa kanila? Kasi, the Four of Pentacles, I feel like this is the time na you need to prioritize itong kung ano yung gusto mo talaga or dapat talaga para sa sarili mo. Mas tingin mo makakabuti para sa'yo. Pero sabi ko nga kasi, pwedeng yung utak mo at yung puso mo nagkakaroon ng conflict. Kaya minsan may times na hindi mo na alam kung ano yung mga bagay na nakakabuti or makakabuti para sa'yo. Pero yung ibang tao, nakikita nila yon. And the Knight of Cups, I feel like there's some kind of movement. Pero, diba, nakakita tayo ng takot. So, parang something is about to happen sa buhay mo. Pero parang yung iba nakakatakot or natatakot pa na gawain ito. But just trust the process. Medyo mabagal yung proseso, but you have to trust the process. And then, the future here, kung hindi ka pa nakakaalis sa situation, I can see that, especially medyo matibay yung relationship, the Eight of Pentacles. I can see some of you mas magpapaka-busy in the near future pagdating sa usaping pera. Well, to the point na pwedeng nagpapaka-busy ka tas nane-neglect mo na or napapabayaan mo na yung sarili mo, or pwedeng in the future magpapaka-busy ka pero ginagawa mo yun para ilayo yung pag-iisip mo sa mga bagay na dapat mong pagdesisyonan or aksyonan. And the Four of Swords, yeah. May mga bagay na kailangan i-let go, tanggapin. The Eight of Wands is here. I can see communication with someone in the near future. What's
What's the communication all about? Ano to? This is messages, email. Check your emails, guys. Pwedeng may mga importanteng paparating sa'yo. And there's money here. So, pwedeng new career, new job, pag-accept ng isang contract or, you know, maybe there's an email sa'yo na pwedeng magbigay ng another money or funds sa'yo, or yung iba, this is Ace of Cups, new love with the Hermit, Virgo energy. So, yeah, if you're already separated, there's new love na paparating sa'yo. I feel like papalapit or palipat itong taong ito sa bahay ninyo or sa buhay mo. Yung parang paparating siya. Pwedeng magkaroon ng pagsasama, pagli-live-in sa inyo ng taong ito. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.